Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ngayong off-season, isa sa mga team na gumagawa ng madaming galaw ay ang Denver Nuggets. Simple lang nga at tahimik ang management ng Denver subalit napaka-solid ng mga galaw nila. Hindi lamang sa usapang basketball bagkus sa usapang pinansyal din. Trinade nila si Michael Porter Jr. na may sahod na $38 million at nakuha nila ngayong off-season si Cam Johnson na may sahod na $21 million next season. Si Bruce Brown naman ay pumirma din ng $3 million veterans minimum contract. Si Jonas Valanciunas ay may sahod na $10 million next season at $3 million din para kay Tim Hardaway Jr. So 37 million mga kaibigan sa apat na player na ito habang 38 million naman para kay Michael Porter Jr. lamang. Kahit sa MPJ Cam Johnson trade pa lamang ay win-win situation na nga ang Nuggets dito dahil kayang punuan ni Cam Johnson ang trabaho ni Porter Jr. bilang shooter while also being a better defender. At nadagdagan pa nga ito ng Valanciunas na magiging solid backup big para sa 3-time MVP Nikola Jokic dahil easily ay pwede nga siya maging starter sa iba pang team. Andyan din si Tim Hardaway Jr. bilang isa sa mga key players ng Detroit Pistons sa kanilang playoff run last season. Habang si Bruce Brown naman ay isa nga sa mga naging key piece ng Denver Nuggets sa kanilang championship run noon at nakuha nila ito sa veterans minimum contract matapos na humingi ng $15 million per year na sahod matapos silang magkampiyon. So madalas nga na pag-uusapan ang Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers at Houston Rockets bilang ang tatlong team sa West na may napakatinding off-season. Subalit hindi natin pwedeng isang tabi lamang ang Denver Nuggets, lalo na't nasa kanila pa din ang best player in the world, 3-time MVP Nikola Jokic. Easily could have been 5-time MVP dahil debatable nga mga MVP nila Embiid at SGA dito. Ano ba masasabi niyo tungkol dito mga kaibigan? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Los Angeles Clippers. Naibalita nga na si Chris Paul ay pumirma na ng 1-year, $3.6 million contract sa Los Angeles Clippers para sa kanyang huling taon sa NBA. May offer siya sa Milwaukee Bucks at Phoenix Suns habang hindi naman umusad ang kanilang pag-uusap ng Los Angeles Lakers. Ayon sa report ng The Athletic ay ginawang maliwanag ng Clippers kay Chris Paul bago ito pumirma na may mga gabi kung saan hindi siya maglalaro ng madaming minuto. In fact ay may mga gabi nga daw kung saan pwede siyang mabangko talaga at hindi maglaro ng kahit isang minuto man lang. Ganun pa man ay tinanggap pa din nga ni Chris Paul ang offer ng Clippers at mas pinili niya pa din ito kahit na ang offer sa kanya ng Milwaukee Bucks ay ang starting point guard position and probably mas malaking sahod, lalo na kapag sinama mo na sa usapan ang tax difference and cost of living ng state of California kumpara sa Wisconsin. Subalit naging madali ang desisyon ni Chris Paul dito dahil maliwanag ang kanyang main priority. Hindi itong malaking sahod at madaming playing time, bagkus ang maging malapit sa kanyang pamilya at mabigyan ng tsansa na lumaban para sa championship sa kanyang last NBA season at kaya nga itong ibigay ng Clippers sa kanya pareho. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?